may isang nakakayanig na katotohanan na hindi alam ng karamihan ng Kristiyano. Ayon sa Bible, buhay na ngayon ang Antichrist at malinaw kung saan siya lilitaw. Pero hindi ito yung lugar na iniisip ng 99% ng mga tao. Hindi sa Rome, hindi sa Middle East, may isang ikatlong posibilidad na halos walang nakakapansin. At kapag narinig mo ito, magugulat ka dahil pwede siyang manggaling mula mismo sa loob ng Israel. May tribo noon na tinawag na Tribe of Dan, isang pamilya sa Israel na inilarawan ni Jacob bilang serpent o makamandag na ahas dahil sa rebelde nitong kasaysayan. Ang salitang serpent dito ay simbolo ng panlilinlang at trahedya. At ang mas nakakabigla, ang tribong ito ang nawawala sa listahan ng mga tribong binigyan ng selyo sa aklat ng Revelation. At dito nagsisimula ang malaking tanong. Bakit sila nawala? Ano ang koneksyon nito sa Antichrist? Ngayon ipapakita ko sa iyo ang tatlong prophetic paths, tatlong posibleng ruta na galing mismo sa Bible. At kapag narinig mo ang mga ito, maiintindihan mo kung bakit ang tao na 2025 ay pwedeng maging turning point ng buong mundo. Kaya huwag kang aalis dahil ang panlilin lang na paparating hindi magpapaalam. Hindi ito darating ng may ingay o sigaw. Darating ito na parang kapayapaan, parang pag-asa, parang sagot sa problema ng mundo. At dahil doon, halos buong mundo ang maloloko. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Bago natin pag-usapan kung saan siya manggagaling, kailangan muna nating pag-usapan kung sino talaga siya. Dahil hindi ito kwento-kwentuhan lang, hindi ito simbolo. Ang Bible ay tumutukoy sa totoong tao, isang taong lilitaw sa dulo ng kasaysayan ng mundo. Si Paul ang unang naglarawan sa kanya bilang man of sin at son of perdition. Ang man of sin ay tawag sa isang leader na puno ng kasamaan at pandaraya, habang ang son of perdition naman ay nangangahulugang taong nakatakdang magdala ng kapahamakan. Sa 2 Thessalonians chapter 2, malinaw ang babala tungkol sa kanya. Si John naman, sa Revelation chapter 13, tinawag siyang The Beast, isang pinunong mangangasiwa sa bawat bansa, bawat wika at bawat tribo. Ang salitang beast ay simbolo ng malupit at mapangkontrol na kapangyarihan na ginagamit laban sa Diyos. Samantala si Daniel sa Daniel chapter 7 ay tumawag sa kanya bilang The Little Horn, isang maliit pero mapanlinlang na pinuno na sisikat sa gitna ng mga hari at magsasalita ng kayabangang hindi pa narinig sa kasaysayan. Magkakaiba ang pangalan pero iisa lang ang tinutukoy, iisang tao, iisang plano, iisang misyon. At ang pinakamalaking delikado, hindi siya basta masamang leader. Ito ang taong sasakop sa politika, sa pera at sa relihiyon, sabay-sabay. Wala pang sino man sa buong kasaysayan ang nakakagawa nito. Magpapakita siya na parang tagapagligtas. Magbibigay siya ng pangakong kapayapaan sa mundong pagod, hati at sugatan. Pero lahat iyon ay kunwari lang dahil sa likod ng ngiti niya ay isang digmaan laban sa Diyos. Isang lihim na plano para lokohin ang mundo, paikutin ng mga bansa at ilayo ang mga tao sa katotohanan. Kung kaya mahalagang alam mo kung saan siya manggagaling. Dahil kung kilala mo ang pinanggalingan niya, mas madali mong makikita ang panlilinlang niya bago pa mahulog ang buong mundo sa bitag na ito. Kaya ngayon tingnan na natin ang tatlong teorya na binabanggit ng mga propeta sa Bible. At ang unang direksyon na tinuturo ng kasaysayan, isang imperyong winasak ang Jerusalem 2,000 taon na ang nakalipas. Isang imperyong hanggang ngayon ay may impluwensya pa rin sa mundo. Ngayon pag-usapan natin ang unang teorya, ang Rome o ang tinatawag ng marami na Rome Revived, ang muling pagbangon ng Europe. Mahigit 2,500 years na ang nakalipas nang bigyan ng Diyos si Daniel ng isang kakaibang pangitain. Sa Daniel chapter 2, na naginip si King Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylon. Sa panaginip niya may isang higanting rebulto, ulo na ginto, dibdib na pilak, tiyan na bronze, binti na bakal, at mga paa na bakal na hinaluan ng putik. Ang bawat bahagi ng rebultong iyon ay kumakatawan sa iba't ibang kaharian, Babylon, Persia, Greece at Rome. Pero ang mga paa, ang bahagi na pinaghalong bakal at putik, yun ang huling kaharian. Matibay sa labas pero marupok sa loob. At ayon kay Daniel, mula sa kahariang iyon lilitaw ang isang huling pinuno. Sa Daniel chapter 7, inulit ang mensahe gamit ang ibang larawan. 4 na mababangis na hayop na umaahon mula sa dagat.
Ang huli sa apat ang pinaka nakakatakot, may iron teeth o bakal na pangil at may 10 horns o 10 sungay. At mula sa 10 sungay na yon, may lilitaw na maliit na sungay na ibabagsak ang 3 at magsasalita ng kayabangang wala pang katulad. Karamihan ng prophecy teachers ang naniniwala na ang little horn na yon ay ang Antichrist, isang leader na magkakaroon ng kapangyarihan mula sa 10 bansang magkakaisa na konektado sa sinaunang Rome. Dito nagiging mahalaga ang kasaysayan. Noong AD 70, winasak ng mga Romano ang Jerusalem. At sa Daniel chapter 9 verse 26, malinaw ang sabi, "The people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary." Ibig sabihin, ang paparating na pinuno ay magmumula sa parehong lahing sumira sa Jerusalem, ang Roman world. Dahil dito, maraming Bible scholars sa loob ng maraming siglo ang nagdugtong-dugtong ng mga pahiwatig at lahat ay papunta sa iisang teorya, isang revived Roman Empire. Hindi bagong kapangyarihan kundi Rome na muling binuhay, malakas sa labas pero hati-hati sa loob. Tingnan mo ang Europe ngayon, ang European Union, 27 bansa, isang currency, iisang border. Pero kapag gusto ng Germany ang isang bagay, France ang iba naman, at Italy may sarili ring direksyon. Tila naglalakad sila na magkakasama pero hindi nagkakasundo. Matibay pero marupok, nagkakaisa pero hati-hati. Eksaktong larawan ng iron mixed with clay na nakita ni Daniel. Sa Revelation chapter 17, binanggit ang 10 kings, 10 pinunong magbibigay ng kapangyarihan sa beast sa maikling panahon, 10 sungay, 10 daliri. Isang pinunong aangat mula sa kanila at hindi siya aakyat sa trono gamit ang tangke o missiles. Aakyat siya mula sa loob gamit ang mensahe ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa. Magmumukha siyang sagot sa krisis, peacemaker, problem solver, pero ang totoong layunin niya ay kabuuang kontrol. Sa loob ng maraming henerasyon mataman na pinagmasdan ng mga mananampalataya ang Europe, sinubukan ni Napoleon na pag-isahin ito. Sinubukan ni Hitler na sakupin ito. At ngayon pinag-isa ito ng EU. Kaya tanong ng marami, ihanda na ba ang entablado? Posible. Pero kahit anong mangyari, malinaw ang sinabi ng Bible tungkol sa huling kahariang ito. Sa Daniel chapter 2 verse 44, nakasulat, "The God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed." Kaya posibleng manggaling ang Antichrist sa imperyong minsang nagdurog sa Jerusalem. At yun ang paniniwala ng maraming iskolar. Pero teka, paano kung mali ang direksyong tinitingnan natin? Dahil may isang bagay tungkol sa Roman Empire na hindi alam ng karamihan. Hindi lang ito naghari mula sa Rome. Naghari rin ito mula sa silangan. At kapag naintindihan mo yon, magbabago ang buong larawan. Ngayon lumipat tayo sa pangalawang teorya, ang Middle Eastern or Islamic origin. Noong AD 285, hinati ni Emperor Diocletian ang Roman Empire sa dalawang bahagi, isang kanluran at isang silangan. Ang Western Empire bumagsak, pero ang Eastern Empire halos 1,000 taon itong nagtagal. Ang capital nito ay Constantinople na tinatawag ngayon na Istanbul. Dito naghari ang Rome ng silangan, sakop ang Middle East, North Africa at malaking bahagi ng Arabia. Rome pa rin ito pero Rome sa East. At dito nagbabago ang buong kwento. Nang wasakin ang Jerusalem noong AD 70, karamihan ng sundalong sinunog ang templo ay hindi galing Italy. Galing sila sa eastern provinces, Syria, Arabia at mga lupaing nakapaligid sa Israel. Sa Daniel chapter 9 verse 26, malinaw ang sinabi, "The people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary." Kung ang mga people na tinutukoy ay hindi Italians, paano kung ang ibig sabihin nito ay hindi sa Europe manggagaling ang Antichrist? Paano kung manggagaling siya sa Middle East? Tingnan mo ang mapa ngayon. Halos lahat ng dating teritoryo ng Eastern Rome ay Muslim territories na. Turkey, Syria, Iraq, Egypt, Arabia. At halos araw-araw silang nasa balita. Mahaba ang kasaysayan nila ng tensyon laban sa Israel. At hindi sila pinagbubuklod ng politika, kundi pananampalataya. At dito papasok ang nakakagulat na bahagi. Sa Islamic tradition, mayroon ding propesiya tungkol sa isang darating na leader sa huling panahon. Sa Shia Islam, tinatawag siyang Mahdi, ibig sabihin the guided one o ang gagabayan ng Diyos. Naniniwala ang maraming Muslim na ang Mahdi ang magdadala ng kapayapaan, hustisya at pagkakaisa pagkatapos ng matinding kaguluhan sa mundo. Inaasahan nilang mamumuno siya ng isang makapangyarihang hukbo, tatalunin ang mga kalaban at magtatatag ng isang global na pamahalaang nakabase sa Islamic law o batas ng Islam.
At ayon pa sa kanilang tradisyon, lilitaw daw si Jesus na tinatawag nilang isa kasama ng Mahdi upang tulungan itong maghari at dalhin ang mundo sa iisang pananampalataya. Sa paningin ng Islam, ang Mahdi ay bayani, isang tagapagligtas na magbabalik ng kaayusan at kabutihan. Pero sa paningin ng Bible, iba ang larawan. At dito nagiging mas komplikado ang lahat. Kapag inihambing mo ang sinasabi ng Bible tungkol sa Antichrist sa sinasabi ng Islamic tradition tungkol sa Mahdi, nakakakilabot ang pagkakapareho. Sabi ng Bible, lilitaw ang Antichrist sa panahon ng global crisis, panahon ng kaguluhan, takot at pagkakawatak-watak. Magpapangako siya ng kapayapaan pero ang dulot niya ay digmaan. Pag-iisahin niya ang mga bansa sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at hihingi siya ng lubos na katapatan mula sa lahat. Magmumukha siyang relihiyoso, magmumukha siyang kahanga-hanga. Pwede pa nga siyang gumawa ng mga milagro. Pero malinaw, hindi galing sa Diyos ang kapangyarihan niya. Sa Revelation chapter 13 verse 2, nakasulat, "The dragon gave him his power, his throne, and great authority." Ang dragon dito sa Revelation ay tawag sa Satanas, isang titulo para sa kalaban ng Diyos. Ibig sabihin, ang Antichrist ay aakyat sa kapangyarihan hindi dahil pinili siya ng Diyos, kundi dahil binuhusan siya ng kapangyarihan ng kaaway. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, may babala pa. He opposes and exalts himself above all that is called God, showing himself that he is God. Dito makikita mo ang tunay niyang intensyon. Hindi lang siya politiko, hindi lang siya religious figure. Gusto niyang umupo sa lugar ng Diyos. Ngayon tingnan mo ang pagkakapareho. Ang Mahdi at ang Antichrist, parehong lilitaw sa last days. Parehong mag-aangkin ng divine authority. Parehong mag-aalok ng kapayapaan at hustisya. Parehong magpapasakop ng mga bansa sa iisang pamamahala. Parehong makikipagdigma sa Israel. Parehong inaasahan na susundan sila ng buong mundo. Ang itinuturing ng Islam na tagapagligtas. Ang tawag ng Bible ay manlilinlang. Ang bagay na mukhang ilaw, ayon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, ay maaaring pandakilang anyo lamang. Satan himself transforms into an angel of light. Isipin mo kung gaano kadaling yakapin ng mundo ang ganitong pinuno. Isang global leader mula sa Middle East, nagsasalita tungkol sa kapayapaan, nag-aanyaya ng pagkakaisa, gumagawa ng mga milagro at sinasabing siya ang sagot sa kaguluhan. Sa paningin ng mundo, siya ang solusyon. Pero sa paningin ng Diyos, siya ang mandarayang matagal nang binabala sa kasulatan. At kahit anong lakas niya, malinaw ang wakas. Sa Daniel chapter 7 verse 26 nakasaad, "The court will sit and his power will be taken away and completely destroyed forever." Hindi ibinigay ang mga propesiyang ito para takutin tayo. Ibinigay ang mga ito para magkaroon tayo ng discernment, para makilala natin ang totoo kapag umangat ang isang huwad na kapayapaan. At kung titingnan ko ang ebidensya, masasabi kong napakalakas ng teoryang ito. Masobrang linaw ng paralel. Masyadong eksakto para ipagsawalang bahala, pero mas lumalalim pa ang usapan. Paano kung ang pinakamalaking panganib na haharapin ng Israel ay hindi mula sa Rome, hindi mula sa Middle East, kundi mula mismo sa loob? Paano kung manggagaling ang panlilinlang mula sa sariling dugo ng Israel, mula sa tribong mismong inalis ng Diyos sa Book of Revelation? Ang Theory 3, sisira ng lahat ng akala mo tungkol sa Antichrist. Ngayon dumating tayo sa pangatlong teorya at ito ang pinaka nakakayanig sa lahat. Theory 3, the tribe of Dan, ang koneksyong Hudyo. Kanina tumingin tayo sa kanluran papuntang Rome. Tumingin din tayo sa silangan papuntang Islamic world. Pero ang teoryang ito, iba ang tinuturo. Hindi ito tumuturo palabas ng Israel. Tumuturo ito papasok sa isang nawawalang tribo, sa isang madilim na hula at sa posibilidad na ang Antichrist ay maaaring manggaling mismo sa loob ng Israel. Sa Revelation chapter 7, binanggit ni John ang 12 tribo ng Israel na tatatakan ng Diyos sa huling panahon. Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali. Pero may isang tribo na hindi nabanggit, ang tribe of Dan. Sa halip pinalitan sila ni na Joseph at Manasseh. Bakit buburahin ng Diyos ang isang buong tribo mula sa prophetic sealing? Maraming Bible scholars ang naniniwalang hindi ito aksidente. Isa raw itong babala na mula sa tribong ito maaaring tumubo ang pinakamalaking manlilinlang sa kasaysayan at sinusuportahan ito ng hula ni Jacob. Noong malapit na siyang mamatay, pinagpala niya ang bawat anak at inilantad ang magiging kapalaran nila. Pero nang dumating siya kay Dan, ito ang sinabi niya, "Dan shall be a serpent."
a viper on the path biting the horse's heels so that its rider falls backward. Genesis chapter 49 verse 17. Hindi leon, hindi agila, kundi ahas. At sa buong Biblia, ang ahas ay simbolo ng Satanas, ang mandarayang kaaway ng Diyos. Pwede bang ang sinasabi ni Jacob ay pahiwatig na ang huling deceiver, ang Antichrist, ay maaring manggaling sa lahi ni Dan? Ang kasaysayan ay lalo pang nagpapalala ng larawan. Sa Judges chapter 18, tinalikuran ng tribe of Dan ang lupang ibinigay sa kanila ng Diyos. Lumipat sila sa Hilaga, sinakop ang bagong teritoryo at nagtayo ng idol shrine, isang lugar ng pagsamba sa mga rebulto. Sila ang unang tribo na naglegalize ng rebulto sa Israel. Umuukit sila ng peking Diyos-Diyusan. Nagtatalaga sila ng mga pari na hindi naman pinili ng Diyos. Mula pa sa simula, ang kwento ng Dan ay puno na ng rebelyon, peking relihiyon at pagtalikod sa Diyos. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit wala sila sa Revelation. Parang inilagay mismo ng Diyos ang isang anino sa tribong ito. Ngayon isipin mo ang implikasyon. Sabi ng Bible, gagawa ang Antichrist ng peace treaty kasama ang Israel. Patatahimikin niya ang tensyon, tatanggapin siya, pagkakatiwalaan siya, papasukin pa siya sa holy place. Pero tanong, tunay bang tatanggap ang Israel ng isang Gentile? Isang taong wala man lang dugong Hudyo? Ang mga Orthodox Jews ay naghihintay ng Mesaya na magmumula sa loob ng Israel mula sa linya ni David. Kung ganoon, paano pagkakatiwalaan ng Israel ang Antichrist maliban na lang kung mukha siyang isa sa kanila? At dito nabubuo ang ikatlong teorya. Paano kung ang Antichrist ay may dugong Hudyo galing mismo sa tribe of Dan? Kung ganoon, hindi siya papasok sa Israel bilang kaaway. Papasok siya bilang tagapagligtas. Pwede niyang sabihin na galing siya sa linya ni David, ang royal bloodline na hinihintay ng mga Hudyo para sa kanilang Mesaya. Pwede niyang pahintulutan ang pagtatayo muli ng templo, ang third temple na matagal nang inaasam ng Israel. Pwede niyang magmukhang katuparan ng lahat ng pangarap at panalangin ng Israel sa loob ng libu-libong taon. Isang panlilin lang na perpekto. Hindi niya unang aatakehin ang Israel. Pupuntahan niya sila, aakayin. Palalabasing siya ang sagot sa mga tao ng digmaan at kaguluhan. Pero sa likod ng ngiti niya ay ang ahas na binanggit ni Jacob, ang mapanlinlang na espiritu na tatayo sa gitna mismo ng bayan ng Diyos. At dito nagiging mas mabigat ang usapan. Kapag ito ang totoo, ang Antichrist ay hindi lang manlilinlang ng mga bansa. Lolokohin niya pati ang Israel mismo. Kayang-kaya niyang tingnan sila sa mata at sabihing, ako ang hinihintay ninyo. At sa sandaling desperado ang bansa, posible nilang paniwalaan siya. Binigyan na tayo ni Jesus ng babala tungkol dito. Sa John chapter 5 verse 43, sinabi niya, I came in my Father's name and you did not receive me. But if another comes in his own name, him you will receive. Ito ang ultimate deception. Hindi darating ang Antichrist bilang halimaw. Darating siya bilang tagapagligtas. Sasalubungin, papapurihan, pwedeng sambahin pa nga. Pero sa likod ng imaheng iyon ay ang ahas sa landas ng Israel. Ang traidor na magpapalit ng kapayapaan tungo sa pagkawasak. Kaya tanungin mo ang sarili mo, paano kung ang panlilin lang niya ay sobrang perpekto, kaya pati ang bayan ng Diyos ay tatanggapin siya? Kung ganoon, ang pinakamalaking panganib ay hindi nasa labas ng Israel, nasa loob. Kaya mula man siya sa Rome, sa Middle East, o mula sa dugo mismo ng Israel, iisang tinutumbok ng lahat ng propesiya, panlilin lang bago ang pagliligtas. Tatlong teorya. Rome, the East, the tribe of Dan, tatlong posibilidad, isang Antichrist. At heto ang magpapatibay sa lahat. Kapag pinagtabi mo ang aklat ni Daniel at ang Revelation, lalabas ang isang larawan na malinaw. Panoorin at pakinggan mo ito ng mabuti. Kapag pinagsama mo ang sinabi ni Daniel at ng Revelation, para kang nakakakita ng parehong larawan pero nakapinta sa dalawang magkahiwalay na panahon. Sa Daniel chapter 2, ipinakita ang isang malaking estatwa. Ang pinakaibaba nito, paa na bakal na halo sa putik, matigas sa labas, pero marupok sa loob. Isang empire na parang matatag, pero ang totoo, hati-hati at naghihiwalay na. At mula sa ganitong bulok na samahan, may isang pinunong lilitaw. Sa Daniel chapter 7, lumilitaw naman ang isang mabangis na halimaw na may bakal na ngipin at 10 sungay. Sa prophecy, ang horns ay simbolo ng kapangyarihan o hari. Pero may nangyayaring kakaiba. Isang maliit na sungay, ang tinatawag na little horn, ang biglang sumusulpot
Binubunot ang tatlong sungay, inaangkin ang kapangyarihan at naglalabas ng matinding paglapastangan laban sa Diyos. Yun ang Antichrist. Hindi siya dumarating bilang mananakop, umuusbong siya mula sa loob. Parang aso't lobo na matagal nang nasa kawan pero nakatago ang tunay na anyo. At mas tumitindi pa. Sa Daniel chapter 9, ibinibigay ang crucial clue. Ang Antichrist ay konektado sa mga taong sumira sa Jerusalem noong AD 70, ang mga Roman soldier. Ibig sabihin may ugat siya sa Roman Empire at ang huling yugto ng pag-angat niya ay sa Jerusalem mismo, ang banal na lungsod na dudungisan niya. Ngayon tumalon tayo sa kabilang aklat. Sa Revelation chapter 13, nakita ni John ang isang halimaw na lumilitaw mula sa dagat. Sa prophecy, ang dagat ay simbolo ng mga Gentile nations, mga bansang hindi Hudyo. Ang halimaw na ito ay parang kombinasyon ng lahat ng lumang imperyo. May mukha ng layon ng Babylon, katawan ng leopard ng Greece, lakas ng bear ng Persia. Pero ang pinakakatawan nito ay Rome pa rin. At sabi ni John, mamamangha ang buong mundo sa halimaw na ito. Susunod ang lahat, magtatanong sila, sino ang kayang lumaban sa kanya? Isang leader, isang kapangyarihan, isang sistema ng pagsamba, global control. Pero hindi pa tapos. Sa Revelation chapter 17, nakikita ang final puzzle piece. 10 hari ang magbibigay ng buong kapangyarihan nila sa halimaw. Pero sandali lang, for 1 hour, simbolo ng maikling panahon. Ito ang parehong 10 sungay na nakita ni Daniel. Parehong hati-hating empire. Parehong coalition na pilit pinagsasama. At mula sa magulong unyon na yon, iisa ang aangat, isang tao na magdodominate sa buong mundo. Kaya nakikita mo na ba ang pattern? Isang empire na hati-hati, 10 hari, isang pinunong lalabas mula sa loob, hindi mananakop kundi tatanggapin. At sa pinakasentro ng lahat, Jerusalem. Doon uupo ang Antichrist. Doon niya dudungisan ang templo. Doon magsasalubong ang langit at impyerno. Habang buong mundo ay sumasamba sa kanya, yuyuko ang mga bansa, yayakapin siya ng mundo. Pero heto ang hindi nila alam. Matagal nang sinulat ng Diyos ang ending. Wala kahit isang kilos ng Antichrist ang makakagulat sa langit. Lahat, bawat hakbang, bawat pag-angat, nakasulat na. Bakit? Para kapag dumating ang panahon na luluhod ang mundo, tatayo ang mga anak ng Diyos. Dahil hindi tayo bulag, nauna na tayong binalaan. Paano niya madadaya ang Israel at ang buong mundo? Pero ang malaking tanong, paano? Paano magkakaroon ng lakas ang iisang tao para dayain ng Israel at pati buong planeta? Hindi tayo pinabayaan ng Bible. May iniwan itong mga clue na talagang nakakakilabot kapag pinagdugtong-dugtong mo. Una, ang pinagmulan, lineage. Naniniwala ang Orthodox Jews na ang tunay na Messiah ay dapat manggaling sa House of David, ang royal family line ng Israel, mula sa tribe of Judah. Sa Israel, mahalaga ang genealogy. Ibig sabihin ang talaan ng pamilya mula pa sa sinaunang panahon. Kaya isipin mo ito. Ano kung magpakita ang Antichrist na may dalang forged documents, peking ancient scrolls, lumang talaan, family records, lahat ng papeles na magpapatunay na galing siya sa lahi ni David? Sa panahon ng global crisis, mabilis mabulag ang tao. Kapag desperado ang mundo, mabilis silang maniwala. Kung sabihin niyang may dugo siyang galing sa line of David, tatanggapin siya ng Israel hindi bilang outsider, kundi bilang kanilang sariling dugo. Ikalawa, ang kasunduan ng kapayapaan ayon sa Daniel chapter 9 verse 27, magpapatibay siya ng isang covenant of peace na tatagal ng 7 taon. Covenant, isang formal na kasunduan na kadalasan ay tungkol sa kapayapaan o proteksyon. Isipin mo ang headlines, Peace in the Middle East, Temple Rebuilt, magpapalakpakan ang mundo. Matutuwa ang Israel, magkakagulo ang media habang pinipirmahan ang kasunduan. Pero sa likod ng tinta, nakatago ang pagtataksil. Ang akala ng tao, simula ng kapayapaan. Pero sa totoo, kalma lang iyon bago sumabog ang bagyo. Ikatlo, mga himala na pandaraya ayon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. Darating siya dala ang kapangyarihan, signs at lying wonders. Ibig sabihin hindi lang politika, hindi lang magagandang speeches, kundi supernatural displays na magpapamangha sa buong mundo. Pero hindi iyon galing sa Diyos, galing iyon sa impyerno. At ganito kalakas ang pandaraya, kahit ang sariling mga tao ng Diyos, kung pwede lang, madadaya rin. Sa mundong pagod, basag at naghahanap ng pag-asa, maririnig mo ang bulong ng mga tao.
Ito na, siya na ang tagapagligtas. Pero luluhod sila sa kasinungalingan. Ika-4, kontrol sa ekonomiya. Ayon sa Revelation chapter 13 verses 16 to 17, walang makakabili o makakapagbenta kung wala ang Mark of the Beast. Mark of the Beast, simbolo ng pagsunod o pagtalikod sa Diyos. Madalas ikinokonekta sa economic ID sa prophecy. Isipin mo ito, lahat ng bibilin mo, bawat sweldo, bawat gastusin, nakakabit sa sistema niya. Kapag loyal ka sa kanya, may pagkain ka, may trabaho ka, may buhay ka. Kapag tumanggi ka, gutom, pag-uusig at kamatayan. Isang marka sa kamay o sa noo. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagsamba. Kapag pinagsama mo ang lahat, isang pinunong may banal na pinagmulan. Lumalagda ng kasunduan ng kapayapaan. Nagbabalik ng templo, gumagawa ng mga himala sa mata ng publiko at kumukontrol sa buong ekonomiya ng mundo. Sa harap ng kamera mukha siyang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pero sa likod ng mukha niyang iyon, siya ang man of sin, ang lawless one, ang ahas na nagtatago sa anyong tao. Magpapangako siya ng kaligtasan, pero magdadala ng paghihimagsik. Magpapangako siya ng kapayapaan, pero magbubukas ng digmaan. Itataas siya ng mundo bilang pag-asa, pero siya pala ang pinakamalaking manlilinlang sa kasaysayan. At ang nakakakilabot dito, lahat ng piraso ng puzzle, nandyan na. Meron na tayong global digital ID systems. May mga peace treaty na lumalabas kaliwat kanan. May mga leader na gumagawa ng milagro sa harap ng kamera. Handa na ang entablado. Ang kulang na lang, ang aktor. Pero ito ang ending. Kung gaano kataas ang pag-angat niya, ganun kabigla siyang babagsak. Ayon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, the Lord will consume him with the breath of His mouth and destroy him with the brightness of His coming. Sa isang salita mula kay Kristo, wawasakin ng manlilinlang, tapos ang laro, tapos ang pandaraya, ang naghari sa pamamagitan ng kasinungalingan, matatapos sa isang iglap. Sa isang iglap ng kaluwalhatian guguho ang bawat huwad na trono, babasagin ng liwanag ang bawat kasinungalingan. Matutunaw ang bawat pandaraya na itinayo ng Antichrist. Maikli lang ang paghahari niya, pero ang paghahari ni Kristo walang hanggan. Ito ang tunay na climax ng prophecy. Hindi nagtatapos ang kwento sa beast. Nagtatapos ito sa Lamb, ang tunay na hari. Lahat ng imperyo naluluma, lahat ng diktador yumuyuko. Pero ang King of Kings, siya lang ang maghahari magpakailanman. Ano sa tingin mo? Ngayon ikaw naman. Sa tatlong theory na narinig mo, Rome, Middle East, o ang Tribe of Dan, alin ang pinakamabigat ang ebidensya para sa iyo? I-share mo sa comments kung ano ang theory mo at bakit.